Niya, Mr. Maravillas, ano yung balita ngayon? Kinastigo po mga kababayan ni dating Senadora Laila de Lima. Si Inday, hindi lang kinastigo, pinangaralan. Pinangaralan mga kababayan. Tinuruan kung ano yung dapat ginagawaan niya ng isang alter ego. Yan po, mga kababayan. De Lima Childs BP, alter egos anya, mas to the line. Ayaw na ni Inday, mga kababayan, kasi mag to the line. Ang gusto niya, to the Lenny. To Lenny Robredo ang yung direksyon niya, mga kababayan. Lumileni-leni na. Ginagaya na po si nanay. At hindi lang, mga kababayan, si De Lima yung kumastigo kay Inday. Pati yung isang congressman. Ito po, si Abang Lingkod Party List Congressman Paduano, na inis kay Inday. Kasi imbes na isupport, mga kababayan, yung peace efforts ng ating Pangulong BBM. BBM. Kinontra na po niya. Kaya sabi po ni Paduano, check where you stand anya. Elected officials duty-bound to back Marcos peace agenda. Lalo pa kung kapartido. At ka-unity pa yung kumontra. You see? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa managana pala po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balik po tayo dito sa ating kwento na kinastigo po ni Laila de Lima, si Inday. Ayan po. Linikturan po. Pinangaralan ni Laila de Lima si Inday. Sabi dyan, former Senator Laila de Lima chided Vice President Sara Duterte for publicly voicing her opposition to the resumption of peace talks with the communist rebels, saying that as alter egos anya of the president, lahat ng cabinet members should support his policies. Cabinet secretary kasi po, abang vice president siya, cabinet secretary siya as DepEd secretary. So yung mga secretary, mga kababayan ng isang pangulo, ang tawag dyan alter egos or other self. So as other self, dapat hindi ka kontra doon sa self. Di ba? Sino yung self? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So kung ano yung posisyon ng Pangulo, dapat yun din ang posisyon ng other self. Hindi man pwedeng yung other self humiwalay sa kanyang self. Yun ang ginagawa ngayon, mga kababayan, ni Inday. Kaya yon, kinastigo siya ni dating Senadora Laila de Lima. So sabi niya, an alter ego niya cannot have different mind than the president. Maybe, karamihan sa atin, mga kababayan, kontra kay de Lima. Siyempre, ayaw natin kay de Lima. Isang dilawan. Pero ang kanyang sinasabi ngayon po, tama po ang kanyang sinasabi. Lalo ang vice presidente, kapartido, ka-unity,
and a member of the cabinet. Kumbaga sa choir, mga kababayan, kung ang member ka ng choir, tapos yung tono mo, iba man. Di ba? Iba man sa kanta. Yung tono, hindi maaari ang ganon. Ang pwede mong gawin as member of the choir, ayaw mo sa tono, umalis ka as member. Ganon, mga kababayan, ang dapat ginagawa. Sabi po ni Dilima, that while Duterte, referring to Inday, can voice contrary views as Vice President, she should not forget that she is still a cabinet secretary, bound to the alter ego principle in the executive branch. Tama po. Pero kung gusto na niyang maging Lenny II, wala man problema po. Pero kailangan niyang bitawan ang pagiging secretary ng DepEd. Sa bagay, mga kababayan, tingin natin, di na magtatagal, mag-goodbye na si Inday po sa DepEd. Unang-una, nangulilat po yung DepEd, yung Pilipinas sa PISA. Napakalaking kahihiyan po, mga kababayan, yung dinanas ng ating bansa. Then, ang isa pa, malabo na sa susunod na mga taon, ma-restore pa yung confidential funds ni Inday. Makita niya, Mr. Maravillas, yun lang ang sadya ni Inday sa pag-upo as DepEd Secretary. Yun po ang naging dahilan ng kanyang sama ng loob. At until today, hindi pa maka-move on si Inday. Lalong umasim yung kanyang pakiramdam, mga kababayan, lalo sa liderato ng Kongreso kay Martin Romualdez. Kaya sabi po ni Dilima, if she wants Anya to keep voicing contrary policy positions to the cabinet, she should be shorn of her alter ego role first. She cannot eat her cake and keep it too. The problem Anya with Duterte, sabi ni Dilima, is her mindset that she is a president in waiting, or worse, a co-president entitled to oppose the president in his own cabinet. Hindi niya pwede niyang gawin ang ganyan. She cannot do that as a matter of principle. No cabinet minister in the world can do that without being challenged by the cabinet to stop singing a divergent tune. If you are out, Anya, of tune, you will be told to leave the choir. That simple, Anya, sabi ni Dilima. Kung hindi ka niya makakanta ng parihong tono, then umalis ka, Anya, sa choir. Tama. Reacting to the resumption of peace talks earlier this month, Duterte said the decision was akin to reaching an agreement with the devil. Imagine, pagkikipagkasundo, mga kababayan, sa Diablo. Yung description ni Inday ng pinapasok ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Matinding description po. Pero yung ating Pangulo po, tahimik pa rin. Parang planong i-ignore lang, mga kababayan, yung mga pagtatantrum si Inday. At hintayin na lang kung magdidesisyon ito na mag-goodbye. Parang gano'n na nga, Mr. Maravillas, yung ginagawa ng ating Pangulo. O na may mga lumabas na balita na magpapalabas ng reactions yung ating Pangulo. But lumipas yung ilang araw na ngayon, wala pa rin official statement na sinasabi yung ating Pangulong Bongbong. Now, gano'n din yung sabi ni Abang Lingkod Party List Congressman Stephen Caraps Paduano. Sabi niya, check where you stand, Anya. Yan yung sabi niya sa naging reaksyon ni Inday. Paniwala kasi po ni Paduano ng mga elected officials, public officials, are duty-bound, Anya, to support President Marcos' peace initiative with different rebel groups. Ayan po si Paduano. Siya po yung napiko ng todo kay Eric Celis. Kasi dinisrespect na ni Eric yung Kongreso matapos mag-refuse ito na sagutin ng diretso yung mga katanungan ng Congress kung sino yung source niya
ng 1.8 billion pesos na travel expense ng ating Speaker of the House. Ayaw talaga na aminin ni Eric. Nagpa-contempt na lang kasama si Doc Lorraine. Ngayon, nasa pag-hunger strike. What? Mag-hunger strike kayo hanggang gusto ninyo. I think na-establish na ng Congress na talagang nag-violate mga kababayan sa franchise rules yung SMNI. So I think formality na lang yung formal decision na lang yung hinihinday. Once natapos po yung hearing, siguradong sentensyado. Mga kababayan, sarado, kondinado, sarado, sentensyado ang SMNI. So sabi ni Paduano, during the hearing of the House Committee on Justice and on National Defense and Security hearing, he reminded Duterte that she was a member of the present government. This is not an effort by the President, by President Bongbong Marcos. This is an effort made by former presidents, including former President Duterte, the father of the current Vice President. This is the commitment of all presidents since President Cory Aquino. Kaya sabi niya, with due respect to all those political leaders, elected public officials, opposing this proclamation of the present administration, they should check where they stand. Sabi po ni Paduano pala, hindi Paduano. Anyway, mga kababayan, yun man lang yung ating yung short video natin ngayong umaga. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.